Amen. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Amen. So, it's our fourth week of Ramadan. 'Di ba? So, finally, yes, maraming pumayat. Amen. So, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Amen, Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. Tinataas ka namin, O God, dinarakila ka namin, Panginoon. For you're the King of Kings. You are the Lords of Lords, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, 2,000 years ago, O God, nagkaroon kami, Lord, ng kaligtasan, O Lord Jesus. Ikaw ang hari, Panginoon, na ibinigay, Lord, ang kanyang buhay, Panginoon. Instead, Lord, na ikaw yung pagsilbihin namin, Panginoon. Ikaw yung nagsilbi, Lord, para sa aming kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong puso, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal na hindi namin deserve, O Lord Jesus. But, Lord, it's your nature, Panginoon, na mahalin kami, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, that we belong to your kingdom, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at binigyan niyo kami ng kaligtasan, O God. Lord, sa mga oras na ito, O God, hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. Hindi ko po, Lord, makakaya, Lord, ang pag-deliver na to, Lord, kung hindi mo pangungunahan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na wala akong kakayahan at wala akong magagawa, Lord, kung hindi ko kayo kasama, Panginoon. Kaya, Lord, samahan niyo po ako, Panginoon, sa pag-deliver, Lord, ng iyong salita, Panginoon. Lord, we need this spiritual food, Panginoon, para ma-sustain, Panginoon, kami, O God. Without you, Panginoon, we can do nothing and we are nothing, O Lord Jesus. Lord, the rest of the day, Panginoon, kayo po ang bahala, Panginoon, na manguna, Panginoon. At yung connection namin, Panginoon, sa Zoom, sa FB Live, O God, Lord, take charge, Panginoon, para maayos, Lord, na makapakinig, Panginoon, ng mga kapatiran na namin, Lord, na nasa online, O God. We thank you once again, O God. We glorify your name in Jesus' name. Amen. So yung iba, nag-uumpisa introduction, di po ba? Pagka sa preaching. Tayo naman, conclusion. Amen. So, umpisahan po natin sa question. Ang saya nila. Closing prayer na. Amen. So, may question po dito. What is most precious in your life? So, ano yung pinakamahalaga sa buhay natin? Kahit sa isip lang natin. Amen, my child. So, kung ano man yung naiisip nyo, paano nyo ito nakuha? Minana ba natin? Pinaghirapan ba natin? Niregalo ba ng mahal natin? Di po ba? Ito ang pangatlong tanong. Willing ka bang i-give up itong pinakamahalagang ito kung may darating pa na mas mahalaga? Amen? Seryoso sila. Si Kuya Randy, tinanong ko po kagabi, ano ang pinakamahalaga sa buhay mo? Sabi niya si Ate Bel. And then, eto agad yung tanong ko, willing ka bang i-give up? 'Di ba? So, hindi na ako sinagot. Kasi may latay siya. Ano, joke lang. Ang seryoso niyo kasi. Kinakabahan tuloy ako. So, ayun po. Tingnan natin yung mga precious things sa buhay natin. Yung mga pinapahalagahan natin. Unahin natin sa non-Christian. Sabi nila, syempre, pamilya. Investment. Lahat naman tayo, di ba? Properties. Yung trabaho natin. And of course, mahalaga din ang trabaho, ang health natin. Pero pag tatanungin natin ang isang Kristiyano, ang sagot niya ay ang Panginoon. Since ang Panginoon ang pinakamahalaga sa Kanya, mahalaga din ang relasyon natin sa Panginoon. Di po ba? Pinapahalagahan din natin yan. And of course, since we belong to the kingdom of God, once na naging Christian tayo, papahalagahan din natin because we are the workers of His kingdom.
Amen? So sa isang Christian, yan po ang unang pinakamahalaga. And of course, mahalaga din ang family, investment. Ayan, di po ba? So, tayong mga tao, lagi tayo naghahanap, lagi tayo nagtatrabaho for something we want, di po ba? Naghahanap tayo sa mga single, ano yung hinahanap nila? Lifetime partner, di ba? Sa estudyante, gusto mong makatapos. Pag nakatapos ka, gusto mong maghanap ng trabaho. Pag nagtrabaho ka, gusto mong mag-promote. Ibig sabihin, walang hanggang kagustuhan. Di ba? Pero, mangyayari sa atin yan hanggat hindi natin natatagpuan yung totoong kailangan natin sa buhay. Ang Panginoon, through His words. Amen? Sabi nga sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen? We are not prosperity gospel, but kung uunahin natin na isik ang Panginoon sa buhay natin, hindi niya ibibigay. Hindi ibig sabihin, ibibigay niya lahat ng kailangan. Lord, gusto ko ng kotse, gusto ko ng ganito. No. Ia-align niya yung puso mo sa will niya sa buhay mo. At mararamdaman mo yung completeness. Dahil Panginoon lang ang makakakumpleto ng buhay natin. And dito po natin matatagpuan yan sa Bible. Amen? At itong Bible, the Word of God, ay ang center po nito and yung mga center ng sermon ng ating Panginoon is about kingdom of God. And one way of saying this ng Panginoon is through parable. Amen? So, ano nga po ba ang parable? Sabi dito, sabi ni Cambridge, "It is a short, simple story that teaches or explains an idea, especially a moral or religious idea." So ito ay isang kwentong kathang-isip na nagbibigay sa atin ng aral sa pang-araw-araw nating pamumuhay. In Tagalog is parabola or talinghaga. And in Hebrew is mashal or proverb. Amen. So, yun po, no? And may tanong po dito. Bakit sinasabi ng Panginoon ang mga ito through parable? Bakit hindi niya nalang sabihin direkta, 'di ba? Kasi may mga time na sinasabi ng Panginoon, diretsahan, diretso. You are the light of the world. You are like this, ganyan. Pero ito, inaano niya, sinasabi niya patalinghaga, 'di po ba? Ayan, why Jesus uses parable? Sabi dito, tignan natin sa Matthew chapter 13 verse 11. Sabi dito, He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." So there are two main points dito. Tingnan natin yung naka-highlights, you and them. Yung you dito, ito yung mga tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas nila. Amen? And they are granted wisdom para to know the mysteries of the kingdom of God. Para maintindihan nila. They are granted wisdom. Binigyan sila ng karunungan ng Panginoon para maintindihan ang tungkol sa kingdom ng Panginoon. And these people open yung heart nila and yung mind nila para sa katuruan. Yung eyes nila, yung ears nila open. Di ba pag sinabi natin na tumanggap ka sa Panginoon, natanggal yung piring sa mata mo. Di po ba? And yung ears nila, open ang ears nila para makinig. At dahil sa pakikinig, dito sila lalago. By hearing and hearing the word of God. Amen? Doon binibigay ng wisdom ang Panginoon, doon tayo lumalago bilang Kristiyano. And ito naman, to them, these are the people who refuse Jesus. Their minds are closed, yung heart nila sarado. Kaya kahit na anong
paliwanag. Ang gawin natin is hindi nila maintindihan. Sarado ang isip nila, sarado ang puso nila. Sabi nga ni Lord sa verse 12, hindi ko nailagay dyan. Nailagay ko yata. 15 pala. For the hearts of these people, yung them na tinatawag, yung mga hindi na tumanggap sa Panginoon, because the hearts of these people are grown dull. Ito, King James Version. Pagka babasahin natin sa NIV, because the heart of these people are calloused. Matigas, di ba? Pero sabi ng Panginoon, lest they should understand with their hearts and turn, pag nagbalik loob ang mga taong ito, I should heal them. At that's the time na maiintindihan natin ang Bible. At the same time, yung mga parable na sinasabi ng Panginoon. Amen? It starts with the heart. Kung open ang heart natin sa Panginoon, maiintindihan natin. Di po ba? Kung matigas ang puso natin, sabi ni Lord, I will give you a new heart. Yang Ezekiel 36:26. Walang imposible sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Lord, if you seek me and find me with all your heart, then you will find me. Amen? So if we don't understand the parable, o kaya pagka nagbabasa tayo ng Bible, ang heart natin calloused. So let's pray, no? Magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen. So balik tayo sa parable. Parables are indirect way of teaching. Hindi agad natin to naiintindihan, hindi natin agad to nadadigest. We need the Holy Spirit to teach us, for us to understand yung mga sinasabi ng Panginoon. And it requires open heart talaga. Amen? So, sa Matthew 13 po, kung babasahin natin ito, it talks about parables. Lahat yan parables. Parables na it pertains to the kingdom of God. Mababasa natin, the kingdom of God is like this and like that. The kingdom of God, yung first 4 parables, sinasabi niya, the kingdom of God is like a sower. Ano yung pangalawa? Weeds. Saan niya pa ipinakumpara? Sa leaven, sa mustard seed, di po ba? Yung first parable na ito, sinabi niya ito sa crowd. Di ba? And then, nung pumasok sila sa bahay kasama ng mga disciples, sabi ng disciple, ano ang ibig mong sabihin dun sa mga parable? Pinaliwanag ni Jesus yung mga parable na sinabi niya sa crowd, and then nag-add pa po siya ng 2 parable. Amen? So ito po yung nakakatch ng attention ko. Ayan. So tumayo po tayong lahat at magbigay pugay sa Word of God. Amen. Matthew 13:44 to 46. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, praise God for His Word. Makakaupo na po tayo. So, ano nga po ba ang kingdom? Sabi ni Thesaurus, it is a state or government having a king or queen as its head. Ang example natin dito is Kingdom of Saudi Arabia na pinangungunahan ni King Salman, yung uncle ni Kuya Glenn Ford. Amen. So, kasi seryoso talaga kayo. Amen. So, tignan natin itong kingdom. Itong kingdom na ito, pag sinabi nating kingdom dito sa mundo, it pertains to a
state. Ibig sabihin, it pertains to a place. Di po ba? Saudi Arabia, place. United Kingdom, place. Di po ba? Amen. So, tandaan po natin yan. And then, kingdom in Hebrew is mamlaka. Hindi mamlaka tower, ha? Iba yung iniisip nyo. Kingdom, reign, royalty, monarchy, kingship, and kinghood. Ayan. Sabi ni David Hacking, mabilis po ba o tama lang po? Sakto lang, praise God po. Sige. And sabi ni David Hacking, the word kingdom itself is used 342 times in the Bible at makikita ito sa New Testament 158 times na nabanggit. Yung the phrase kingdom of God is used 69 times at makikita 53 times sa New Testament. And then the term kingdom of heaven is used 32 times only in the book of Matthew. Amen. So itong si Matthew, lagi niyang binabasa, lagi niyang sinasabi ang kingdom of heaven. Kung mapapansin natin yan. Ang tanong, kingdom of heaven and kingdom of God ay iisa po ba? Amen. Iisa po yan. Huwag po tayong mako-confuse. Magbigay po tayo ng example. Sabi dyan sa Matthew 19:23-24, then Jesus said to his disciple, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So, isa po sila. And then, sa Matthew 13:11, and he answered them, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not been given. Sa other synoptic po, sabi sa Mark 4:11, he told them, the secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on outside, everything is said in parables. So, iisa lang po ang kingdom of heaven and kingdom of God. Bakit po si Matthew is gumagamit ng kingdom of heaven? Kasi po, yung mga nakikinig sa kanya nung time na yon is mga Jews, which is very sensitive sila when it comes to the name of the Lord. Kaya, kingdom of heaven ang ginamit niya. 'Di ba meron tayong commandment that thou shall not put the name of God in vain. So, yun po. So, correct me if I'm wrong, pastors. Amen po. Okay na po? Ayan. So, ano naman po ang kingdom of God? Kingdom of God is the rule of an eternal sovereign God over all the universe. Ito po yung pamamahala ng Panginoon, walang hanggang pamamahala ng Panginoon sa sansinukob. Amen? Pag sinabi nating eternal, ano ibig sabihin eternal? Walang simula, walang hanggan, walang katapusan. So the kingdom of God pertains to eternity. Time pertains to time. Di po ba? Kanina yung kingdom of the world pertains to place. Amen? Sabi dito sa Psalm 103:19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So, eternal sovereign God, ito po yung pamamahala niya. He has the power, the wisdom, and authority to do anything He chooses to do sa mga creation niya. Amen? The Lord is the supreme majesty. At sabi dito, His Son is seated at His right hand and given the authority over all heaven and earth. Amen? Seryoso sila. Amen. So sabi dito, His kingdom is an eternal kingdom. Sabi ni King Nebuchadnezzar sa Daniel 4:3. Hindi ko po nailagay dyan. Daniel 2:44. Sabi doon, God has set up a kingdom which shall never be destroyed.
Ang kingdom ng Panginoon ay walang katapusan, hindi masisira. Yung kingdom dito sa mundo, pagka sinakop, nawawala na. Amen? But the kingdom of God will never be destroyed. Amen? Sabi dito ni David Hacking, the kingdom of heaven is the rule of Christ in the heart of His people. His present kingdom is in the heart of believers. His present kingdom is in the heart of the believer. Bakit present? Dahil may future? May present kasi sa ngayon, yung kingdom ng Panginoon nasa puso po natin. Amen. Sabi ni John, 'di ba? Repent, for the kingdom of God is at hand. 'Di ba? Sa Matthew 3:2. Yan. So the kingdom of God is in our heart. Nasa atin ngayon. The present kingdom of God. Ito yung mga tao na tumanggap. Once na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you belong to His kingdom. And then yung future kingdom na sinasabi is the second coming of Jesus that we are waiting. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, we now belong to His kingdom, and then magkakaroon ng process of sanctification, mababago tayo, babaguhin tayo ng Panginoon. He will make us Christ-like. And then pagdating ng araw, yung hinihintay natin, the coming of Christ, now we are ready. Sabi dito, I am confident in this very thing. He who began a good work among you will complete by the day of Jesus Christ. Amen. So kung ano yung binigay, ginawa sa iyo ng Panginoon, yung good thing na yan, yung salvation na yan, He will complete hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. May director dito. Amen. So sabi dito, who are the part of the kingdom of God? Ayan, self-explanatory. Those who acknowledge the lordship of Christ and gladly surrender to God's role in their heart. No? Those who are willingly submit to God's authority, those who repented, and those who are born again with water and Spirit. Amen. Sabi sa John chapter 3, 5-7, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised that my saying you must be born again. So in order for us to be a part of the kingdom of God, we must be born and water and Spirit. Amen. So the kingdom of God is a spirit kingdom. Sabi ni Lord sa John 18:36, my kingdom is not in this world. Amen. So those who resist God's authority and refuse to submit to Him are not part of His kingdom. Amen? Yan. So how do you find the kingdom of God? Sabi sa verse 44, when a man found it, kusa itong depende sa paraan ng Panginoon. Kusa itong na binibigay ng Panginoon. Accidentally, katulad na lang ng pagka inaya ka ng kaibigan mo na magsimba, di po ba? Nakarinig ka ng salita ng Panginoon through sermon of pastor, and then niyakap ka ng Holy Spirit through worship. Na-curious ka, bakit ganun yung naramdaman mo, kakaiba? And then you study the Word of God sa Bible, and then the Holy Spirit teach you. And that's the start of your journey as a Christian. And then, yung iba naman, talagang hinahanap nila ang kingdom ng Panginoon.
Okay? God will give ng kauhawan sa puso mo for you to search for Him. Diba? Maybe bibigyan kanya ng mga circumstances, mga problema, mga sitwasyon, mga pagsubok na wala kang ibang choice kundi hanapin siya sa buhay mo. Because you know, naniniwala ka na walang makakatulong kundi ang Panginoon. So you will look for Him. Amen? Ayan. So, Jesus compared the kingdom of God to hidden treasure in the field and merchant looking for a pearl. Yung ano natin kanina, yung verse natin, 3 verse natin kanina. So isa-isahin po natin. Ano po ba ang hidden treasure? Sabi diyan, something of great worth or value that is hidden for safety. No? Ito isa tong mahalagang bagay na tinatago para maging safe. Sabi dito, Hebrew word is otsar, which means depository, cellar, garner, armory, store, or treasure house. Meron pang isa, matmon, means a secret storehouse. Ayan. Sabi dito, during Jesus' day and even before the Old Testament, there are no banks. No? Lisa mapitahwil. Okay? Kasi seryoso kayo. Okay? Lisa mapitahwil, al-raji, wala PNB, kullu mafi. Hada dahab, bas rakib hena, juwa turab. Tayeb? Hindi, seryoso kasi sila. Ayan. So during the day of Jesus, during the Bible day, wala pa silang mga bangko. Okay? Pagka mayroon silang mahalagang bagay, tinatago nila ito sa ilalim ng lupa. At nung mga panahon po na yon ay marami pong mga digmaan na nangyayari sa Israel, sa Palestine, ganon. So itong mga tao, ready na sila. Pagka laging nandun sa lupa, sa ilalim ng lupa, yung kayamanan nila. Pag dumating ang digmaan, nagtago sila, at least safe yung kayamanan nila. Pag hindi na nila nabalikan, somebody will find it. At siguro, yun yung nangyari sa parable of the hidden treasure. Amen. Tignan natin yung mga nahukay nila, Kuya Glenford. Ayan. Medyo malabo. Sabi dito, 11th century, ayan. Century BC jar containing nearly 19 pounds of silver found at Dor, Israel. Ayan, located at the Mediterranean coast, about 15 miles south of Haifa. Hindi na lang nila binigay yung location. Ayan. GPS. And then, ayan po, no? Talagang mga, anong tawag dito? Luma na yung, mga antique na, no? Sabi dito, the 1929 excavation by Elihu Grant at Tel Bet. Tel Bet po sa Israel po, no? Ayan. So, approximately 400 items of silver, gold, jewelry, and scarabs from late Bronze Age between 1300 to 12 BC. So, ito po yung pendant ni Ate, ayan. Ni Ate Bell. Ayan. Delikado ako mamaya nito. So, ayan po yung mga nahukay nila. So, mapapansin po natin that they are using ceramic pots. Ayan mga pots. Kasi sabi nila, matigas ito and watertight. Kaya safe po yung yung mga kayamanan po nila. Hindi basta-basta napapasok ng tubig. Amen. So ano po yung una na sinabi ni Lord? The kingdom of heaven is like hidden treasure.
And then, dun sa verse 46, inihalin tulad naman niya sa tao. Merchant is like a merchant looking for a fine pearl. So sabi dito, ang merchant is a buyer and a seller of commodities for profit. Trader din siya. Sabi sa Hebrew, anong kwan dyan? Socher, dealer, trader, seller, tradesman, or businessman. Na kung saan itong merchant na to ay naghahanap ng precious pearls. Amen. Ano nga po ba ang pearl? A small round object, usually white, that forms around a grain of sand inside the shell of a sea creature. Itong mga perlas na ito, hindi nakukuha ito sa batha. Sa ilalim to ng dagat. Talagang hahanapin mo, sisisirin mo, no? At hindi lahat ng oyster matatagpuan mo itong pearl na ito. Kaya sobrang napakahalaga ng perlas. Amen. So, the Hebrew word of pearl is nina, which means precious stone. In Tagalog, perlas. Amen. So, ito po yung pinakamahal na perlas sa buong mundo. Ang pangalan niya po ay La Peregrina. Okay? Nabili ito noon ng $11.8 million, December 2011 pa yan. So ngayon, tumaas na ang value niyan. Ngayon, kung gusto nyo pong makita ito personal, 9 to 5 sa Habib, suot po ni Ate Bel. Okay. Nine to 5 po, Home Healthcare Department. Delikado ako. Kasi kayo, mga seryoso. So, merchant, businessman siya, no? Itong merchant na ito, ang isang businessman ay sigurista, di po ba? Sinisiguro niya bawat transaction niya is matagumpay at hindi po siya malulugi. So, ganun din po tayo. Pagka nagdesisyon tayo para sa buhay natin, sinisiguro din natin matagumpay, ikagiginhawa natin, at ikabubuti natin. Sino po ba ang nagdesisyon sa atin na gusto na mapasama tayo? Wala, di po ba? So, itong merchant na to, ganun din. At naiisip ko, ano nga ba ang buhay ng merchant na ito? Ano ba ang meron siya? Diba? Na-imagine ko na successful yung life niya, meron siya mga luxury items, may sasakyan, di ba? Ganun ang businessman, mga negosyante. May mga investment, may mga properties. So, hindi naman po masama na magkaroon lahat ng mga bagay na to. Lalo na kung ito ay pinaghirapan mo at sa mabuting paraan mo ito nakuha. Kung gagamitin mo ito sa kapurihan ng Panginoon, lalong hindi masama. Di po ba? Sabi ni Pastor Mike, thank you Pastor sa pinost mo. Sabi dito, it's not bad to have things, yung mga nabanggit ko. What's bad is that things have you. Masama lang ito kung itong mga bagay na ito ang nagiging buhay mo. Kung itong mga bagay na ito ang nagmamanipula sa'yo. Mas gusto mo itong mga bagay na to kesa presensya ng Panginoon. Doon po nagiging masama ang mga bagay na to. Amen? Mas lalo, instead na gagamitin mo ito sa kapurihan ng Panginoon, makakatulong ka ganyan, mas lalong nakakapagpalayo ito sa presensya ng Panginoon dahil iba na yung focus mo. Nagiging greedy ka na. Gusto mo doon na lang. Nababaliwala na ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So itong verse 44 and verse 46, what they have in common? Ano ang pagkakahalintulad nila? They both find something of great value. Sa verse 44, ayan po. And then sa verse 46, may nahanap din po. Di po ba? Meron silang nahanapan na, parehas silang may nahanapang mahalagang bagay. Amen? Ano pa po? They both sell all they have
para lang makuha yung nahanap nila. Ayan. Yung isa, he went and sold all he had and bought that field. Ganon din po yung ginawa niya. He went away and sold everything he had and bought para magbili po yung nahanap po niya. Amen? So yung isa na kusang natagpuan, yung isa talagang hinanap, in the end, pareho silang nagbenta ng ari-arian para makuha yung isa. Amen? Doon po sa merchant na sinabi ng Panginoon, yung perlas po na binili niya ay yun na ang buhay niya. Kasi mababaliwala po yung matagal ng panahon na hinahanap niya kung hindi niya rin ito makukuha. Kaya binenta niya po yung kasalukuyan na meron siyang kayamanan. Okay? Kinailangan niyang ibenta ito para makuha yung matagal niya ng hinahanap. Amen. So para po sa atin, napakahirap bitawan o napakahirap ipagpalit yung naipundar na natin ng matagal ng panahon, pinag-ipunan natin. Napakahirap bitawan yung minana natin sa mga magulang natin para ipagpalit lang yung bago discover mo na kayamanan. Di po ba? Hindi po ba kayo magtatanong na pwede bang pagsamahin na lang ito? Di ba? Bakit kailangan ko pang i-give up itong previous gains ko para lang dito sa bagong discovered ko? Di po ba? Pwede naman yan, di ba? Para lalong masaya, di ba? So, hindi po pwede. Sabi ni Jesus, you cannot serve two masters at the same time. So, tandaan po natin, we are talking about the kingdom of heaven hidden in the field. Yung field na yon, kung babasahin natin yung verse 38 ng Matthew 13, it represents the world. Yung field na yon, it represents the world. Kaya, hindi natin pwedeng pagsabayin ang pagsilbi sa Panginoon at the same time, nasa mundo po tayo. Nakuha po natin? Sabi ng Panginoon, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. King James Version yan, hindi yung mammon na tinapay. Okay? Sa NIV, ang term po dyan is money. Amen? So, kung iaano po natin yan, parang yung isa, iiwan mo, di ba? Sa parable, yung isa, na kayamanan mo dati, iiwan mo para sa bagong kayamanan. Ngayon, tayo po, pag nagtagpuan natin ang Panginoon, which is the most precious sa buhay natin, kailangan nating talikuran yung mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Hindi naman niya sinabing, iwan mo, literally, kundi unahin natin ang Panginoon kesa sa ibang bagay. Ano po yung two masters na sinasabi ng Panginoon? Two masters of life. It's either God or world. Pag pinili mo ang Panginoon, you have to sacrifice and you must die in everything that prioritize the temporal world. Kailangan talikuran mo or unahin mo nga, yun ang sabi ko kanina, and you will live according to the will of God. Siyempre, hindi na ikaw ang masusunod, kundi yung master mo, ang Panginoon. And this is a wise decision. Maglast siya eternally. Pagka ang master natin is ang mundo, of course, masarap ang buhay natin, maginhawa ang buhay natin, sikat tayo, matagumpay, mayaman, marami tayong properties, pero you will live opposite to the God's plan in your life. Amen? Pero ang nakakalungkot,
temporary lang po ang lahat ng bagay na to. Hindi na yung sinasabi nating success, fame, kayamanan na yan, mga properties na yan, pagka tayo ay nawala dito sa mundo, iiwan din natin yan. Pinanganak tayong nakahubad, aalis din tayo sa mundo ng nakahubad. Amen? Yun po. Bakit isa lang ang kailangan, 'di ba? Ang kulit natin. Bakit isa lang kailangan? Hindi ba pwedeng Lord, ikaw tapos ang world, 'di ba? Hindi kasi sabi ni Lord, pininpoint niya, 'di ba? Because you will hate the other and you will love the other. Magiging loyal ka sa isa and then you will despise the other. Kaya kailangan isa lang. So, ang Panginoon, hindi tayo ginagawang robot. Binigyan niya tayo ng free will para mamili. Anong pipiliin mo? Si Lord o yung mundo? 'Di ba? Pag yung mundo ang pinili natin, masarap ang buhay natin. Pero panandalian lang to. Pero pag pinili natin ang Panginoon, andun yung sakripisyo, pero may kagalakan tayo sa puso. Dahil alam natin na itong mga sakripisyong ito ay panandalian lang. Ang joy na nararamdaman natin, naniniwala tayo na pagdating ng araw, makasama natin ang Panginoon, no more sickness, no more sufferings, yun yung hinihintay natin. So lagi na tayong mag-iisip eternal things, yung mga eternal perspective natin ay makakatulong dito sa topic po natin. Amen? So, tignan po natin yung mga, ayan pa pala. Do not lay, sabi ni Lord, do not lay up yourselves treasure on earth. Na kung saan, yung mga yan ay nasisira, nawawala, nananakaw, but lay up yourself treasures in heaven, na kung saan hindi nawawala yung mga kayamanan na yan. Amen? So, ano nga po ba ang mga treasure o pearl sa buhay natin? Ano po yung mga bagay na pinahahalagahan po natin? Hindi lang po pera. Automatic na yan, di ba? Hindi lang po pera. Hindi lang bahay, mga kotse, kundi minsan pamilya din natin. So lagi po tayong magiging aware dahil ang kalaban ay madaya po yan. Kung ano po ang mahalaga sa atin, yun po ang titirahin niya para bumigay po tayo. Minsan at kadalasan, pamilya po natin ang titirahin niya. Anak natin, asawa natin, mga kapatid natin, at dahil alam ng kalaban na kahinaan mo ang pamilya mo, doon siya titira, di ba? Magbibigay siya ng mga sitwasyon na darating yung point na kailangan mong sang-ayunan yung anak mo, kailangan mong sang-ayunan yung kapatid mo o asawa mo para hindi sila magtampo. Kasi iingatan mo yung relasyon sa pamilya mo dahil gusto mo buo. 'Di ba? Pero trick lang ito ng kalaban. Huwag nating i-compromise yung relasyon natin sa Panginoon, sa relasyon natin sa pamilya natin. Amen? God can fix everything kung ano man yan. Kung ano man yung pinagdadaanan ng pamilya mo, ano man yung sitwasyon mo na mag-give in ka, let God do the way. Basta ang ang isipin mo, don't compromise your relationship with God kapag family matters na ang pinag-uusapan. Amen? Ano pa ang mahalaga sa buhay natin? Posisyon natin, di ba? It's either mananapak ka ng tao, makarating ka lang sa taas, or pag nasa taas ka na, wala ka ng oras para sa Panginoon dahil mahalaga ang responsibilidad mo. Amen? So another one is fame. Diba?
Gagawin mong lahat para sumikat ka lang. May nabasa po ako si John Lennon at saka si Michael Quinones, joke. Seryoso kasi kayo, si Michael Jackson po, 'di ba? Parang binenta niya yung kaluluwa niya sa Satan kapalit ng fame, 'di po ba? So, yun po, no, napakahalaga sa kanila ng kasikatan. Kaluluwa nila, binenta nila. And then the other one is, ayan, mga gold, mga babae, di po ba? Ayan, oh, di ba? So, yan yung mga bagay na mahalaga sa atin. So, titignan po natin, inuuna po ba natin to o inuuna po natin ang Panginoon? Di po ba? So may i-share lang po ako, meron akong ka-BS sa Habib na i-share niya. Ang tatay niya ay isang sikat na engineer at isang magaling na engineer. Ngayon, iniwan ng tatay na ito yung profession niya at naging full-time pastor po siya. Nandun po yung kagalakan ng tatay niya sa pagpapastor, sa paglilingkod doon sa church niya. And then sabi po sa akin nung ka-BS ko na, kung hindi lang iniwan ni Papa yung profession niya, may mas time pa siya sa amin. Kasi alam natin yung mga buhay ng pastor is talagang naka-devote sa kanilang ministry. So ganun din po yung tatay niya. Pero tuwing makikita niya yung tatay niya, andun yung kagalakan sa puso ng tatay niya. Every time na gagamitin yung tatay niya, every time na mag-share yung tatay niya, andun yung kagalakan, ramdam din nila. And then, hindi lang dun sa tatay ang blessing ng Panginoon, kundi nag-flow dun sa kanilang mga anak. Lahat sila naging professional. Lahat ng anak ng pastor na ito nakatapos ng pag-aaral. Wala siyang trabaho. Siguro po allowance lang. Hindi niya na nabanggit kung paano sila nagkakaroon ng pera. Allowance lang ang nagiging pera ng tatay. Pero nakatapos ang lahat ng mga anak niya. Paano? Yung iba naging scholar, yung iba na nasa abroad, pinaaral yung anak ng pastor na ito. Yung iba nag-aabot hanggang maging professional lahat ng anak niya. So makikita natin na pag tinulikuran natin yung mga bagay na pansamantala lang at inuna natin ang Panginoon, patutunayan ng Panginoon na hindi rin siya magkukulang sa iyo. So napakagandang testimony po nung ka-BS ko na yon na bigla kong naisip. Amen? So, ano po, may tanong dito, ano po ang nagtulak dun sa tatay na yon para talikuran yung profession niya? Di po ba? Sa parable po, ano ang nagtulak dun sa dalawang tao para ibenta yung mga kayamanan niya? Kayamanan nila. Di ba? Ayan po. Andun po yung kagalakan sa puso ng mga taong ito. Sabi dito, we pursue with joy what we greatly value. Di po ba? So determinado po tayo at pinupursue natin ng may kagalakan kung ano yung gusto natin na, kung ano yung bagay na mahalaga sa atin. Kahit mawala na yung ibang mahalaga sa buhay natin, basta lang makuha natin ang Panginoon. Amen? Sabi dito, ano nga ba ang joy? Sabi sa dictionary, joy is the feeling of happiness from good things. Okay? Kaligayahan na nakukuha daw sa magagandang bagay. Ano yung magagandang bagay na yan? May maayos kang pamilya, may magandang trabaho ka, may katawang malusog ka, lahat ng magandang asawa, di ba? So, paano na lang kung nawala yung mga good things na ito sa buhay mo? Di ba? Kasi, yung good things na yan, pansamantala lang yan. Amen?
So pag nawala po ang lahat ng yan, mawawala na rin yung kagalakan mo. Yan ang definition ng joy sa mundo. Pero ang definition ng joy sa Bible is, joy is the deep inner gladness regardless of circumstances going on around you. Andun yung kagalakan sa puso mo kahit na anuman ang sitwasyon mo. Nasa banig ka man ng karamdaman, may pinagdadaanan ka man, nawalan ka ng trabaho, wala kang makakain mamaya, but still andun yung kagalakan mo. Dahil alam mo na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay at alam mo na alam ng Panginoon yung mga pinagdadaanan mo, yung mga circumstances na pinagdadaanan mo. Hindi importante sa iyo yung circumstances, kundi importante sa iyo yung kapiling mong Panginoon. Amen? Kung totoo kung tayong mga Kristiyano, kung totoo na nasumpungan natin ang Panginoon at alam natin at naintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kabilang tayo sa kaharian ng Diyos, andun yung tunay na kagalakan natin sa puso. Anuman ang circumstances natin, anuman ang sitwasyon natin, hindi po mawawala ang kagalakan sa puso natin. Amen? Yung kagalakan po na yan ay importante. Dahil pag wala po tayong kagalakan sa puso na nanggagaling sa Panginoon, magiging miserable po yung buhay natin. Amen? Amen. So, yun po, no? Yung perlas, back tayo sa parable, yung perlas po na napakamahal na yan, yung hidden treasure na nakuha na yan, kahit na po ibenta lahat yan, hindi natin kayang ikumpara pag meron tayong Panginoon sa buhay. Dahil walang price ang Panginoon sa buhay natin. Priceless kung ikaw ay may Panginoon sa buhay, ikaw yung pinakamayaman na tao sa buong mundo. 'Di ba? Sabi nga, may nabasa ako, hindi pinakakawawa ang walang pera sa mundo, kundi yung walang Panginoon sa buhay. Ayon. Amen. So, kung kabilang tayo sa kaharian ng langit, ano ba ang mapapala po natin? Di po ba? Ano ba ang meron sa kaharian ng Panginoon? Sabi diyan, what we obtain in becoming a Christian is something of incomparable worth. Andun po yung kapatawaran ng kasalanan natin at andun yung magkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Yan ay kung kabilang tayo sa kaharian ng Panginoon. Yung matigas na puso mo, papalitan ng Panginoon ng bagong puso. Yan nga po yung Ezekiel, di ba? I will give you a new heart. Bibigyan niya tayo ng pusong bago at magkakaroon tayo ng transformation. Babaguhin tayo ng Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, kundi Panginoon ang kayang magpabago sa atin. Magkakaroon ka ng desire na manglingkod sa Panginoon. Since naintindihan mo ang kingdom ng Panginoon, magkakaroon ka ng desire na maglingkod sa Kanya. Amen? Magkakaroon ka ng wisdom, sabi nga natin kanina, di ba? To know the mysteries of heaven. Maiintindihan mo unti-unti ang tungkol sa kaharian ng Panginoon. At magkakaroon ka ng kapanatagan, kapayapaan, na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang kunin ng mundo. And of course, andyan yung provision ng Panginoon sa atin. Lahat ng kailangan natin, hindi magkukulang ang Panginoon. 'Di ba? Sa Philippians 4:19 natin, our God will supply all our needs according to His riches and glory.
And then yung Matthew 6:33 natin kanina, 'di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given unto you. Amen? Pero, bago lahat natin makuha, bago natin lahat makamtan ang mga bagay na to, meron tayong dapat gawin. And that we must be willing to sell all para ma-receive natin, ma-obtain natin yung nasa slides kanina. Amen? Ibig sabihin, we must be willing to sell all. Hindi literally na ibebenta mo lahat, kundi you must be willing, you must put God first in your life. You must priority yung Panginoon over all the things that you have. Amen? Para makamtan mo, para mapabilang ka sa kaharian ng Panginoon. Amen? Bitawan natin yung mga bagay na nagmamanipula sa atin, bitawan natin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Yung greediness natin, yung pagiging mukhang pera natin, joke. Yung mga ambisyon na hindi kasama ang Panginoon. 'Di ba? Amen? So malapit na po tayo. Natatandaan po natin itong rich young ruler. Di po ba? So i-summarize ko na lang. Sabi ng rich young ruler, Master, paano pa how can I enter the kingdom of God? Parang ganon. Sabi ni Lord, sabi ni Jesus? Sundin mo ang lahat ng commands, 'di ba? Alin doon kasi sinunod ko na lahat. So sabi ni Jesus, if you want to be perfect, go sell what you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and then come and follow me. 'Di ba? Since mabait siya, sinusunod niya lahat, ano pang kulang sa kanya? Yan ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano ang response niya? But when the young man heard, he went away sorrowful. So he is unwilling to sell all his property in order to follow God. So ibig sabihin, 'di ba? Unahin natin ang Panginoon kaysa dun sa yung mga material things dito sa mundo. Mas pahalagahan natin ang Panginoon kaysa material things dito sa mundo. Amen? Sabi dito, ayan pa pala. And everyone who has left house or brothers or sister or fathers or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive hundredfold and inherit eternal life. Amen? Sabi dito, worldly wealth makes us feel secure despite it having no eternal value. It's easy to become addicted to comforts and lose eternal perspective. So, totoo naman, di ba? Sabi dito sa, ang makamundong kayamanan ay nagpapadama sa atin ng katiwasayan sa kabala ng wala itong kabuluhan. Di ba? Madali tayong magumon sa mga kaginhawaan kapalit ng ating buhay na walang hanggan. Totoo po ba? Amen. So, ayan. Sa conclusion na po tayo. Question yun. Sabi dito sa Philippians 3:7-8, but what things were gained to me, this I have counted lost for Christ. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Sino po ang nagsabi nito? Si Paul. So hiramin ko po yung preaching ni Pastor Gina. Okay. Si Paul po, before his conversion to Christ, okay, he is a scholar, religious reader, leader siya ng mga Pharisees, and he has full knowledge doon sa law. Kilala natin siya bilang Paul of Tarsus nung hindi pa siya nako-convert. And he has 5 P's: power, prestige, position, privilege, and prosperity.
At naging simple Paul the Apostle na lang siya nung sumunod na siya sa Panginoon. Yung 5 P's niya na ito, sabi niya, whatever gain I had, I counted it loss for the sake of Christ. So binaliwala niya itong 5 P's na to para sundin niya ang Panginoon. So sa kabila po ng kanyang kasikatan, kayamanan, katalinuhan, di ba? Sinabi pa rin niya, insufficiency. No? He count it insufficient. At nung na-convert siya, nalaman niya po, naramdaman niya po that his sufficiency is Christ. Sabi nga ni Kuya Glenford, Christ is enough. Christ is sufficient. Amen? So, though yung kasikatan niya, di ba syempre pag tayo, sikat tayo, nagbibigay din ng glory sa atin. Ganon din kay Paul. Pero sinabi niya, itong mga bagay na to ay insignificant. Compare doon sa buhay na meron sa kapiling ang Panginoon. Amen? So, sabi po yung preaching ni Pastor Mike, choosing commitment over comfort. Di ba? To be a part of the kingdom of God, we need total commitment. Diba? And for us to have total commitment, sabi ni Ate Nora, we must have, ano yung sabi niya? Time sa Panginoon, action, submission kay Lord, and we have to sacrifice. Amen? So the Lord, the choice we made na i-trade in po kung ano ang meron tayo kapalit sa piling ng Panginoon, it will last forever. Amen? Because the kingdom of God is going to continue eternally. Na doon, sabi ko nga kanina, no more insufficiency, no more sickness, no more death, suffering. Lahat lang tayo ang gagawin is magpupuri sa Panginoon. Now, kung gusto po nating makasama balang araw sa pagpupuri ng Panginoon, piliin po natin ang buhay na meron ang Panginoon. So, ang title po ng message for natin for today is Worth Trading For. Amen. To God be the glory po. Amen po. Samahan niyo po muna ako sa maigsing panalangin. Amen, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we thank you, Panginoon, for your word, O Lord Jesus. We thank you, Panginoon, na binigay niyo sa amin, Lord, ang aral na ito, Panginoon, na, Lord, na sinabi mo, Lord, na walang kapantay, Panginoon. Walang kaparehas, Lord, ang nasa piling mo, Panginoon. And Lord, tunay nga po, Panginoon, na kami, bilang tao ay mahina, minsan natutokso, Panginoon. But then, Lord, if we will cling on your promise that you will strengthen us, O Lord Jesus, ay magiging matatag kami, Panginoon, sa anumang mga tukso, sa anumang mga pagsubok, O Lord Jesus. And Lord, kung wala pa kami, Lord, heart, Panginoon, sa ganun, O God. Lord, unti-unti niyo pong baguhin, Lord, ang puso namin, O God, hanggang maging ikaw, Lord, yung center ng aming puso, Panginoon. And Lord, we really need, Panginoon, your your words, Panginoon, for us, Panginoon, na lumago, Lord, spiritually, O Lord Jesus. Lord, we thank you, Panginoon, sa oras na ito, O God. And Lord, we thank you, Panginoon, sa worship team, Panginoon, na siyang magdadala, Panginoon, sa inyong presensya, O God. Lord, bless Pastor Mike, Panginoon, na siya po mangunguna, Lord, sa aming worship, O Lord Jesus. Nawa, Panginoon, ay buksan mo ang kalangitan, Panginoon, pakinggan, Lord, ang aming pagpupuri sa iyo, O God, at pagkanta, O God. We thank you, Father. We glorify your name. In Jesus' name, amen.